Ano ibig sabihin, ano panganib ng pag naitayo, halimbawa lang, alam natin, next, ano na to, impossible na ito sa administration nila. Kasi alam naman ninyo ang pagpasa ng batas, hindi namang karakaraka yan eh, di ba? Oh. Sinesertifiyan lang na urgent, as urgent. Oh, na bill, yung pagpasa raw niyang batas na yan. Sumulat sa Kamara at saka sa Senado. Ngayon, ano ho yan eh? Bulahan yan eh. Ginigimi ka na naman ang mga OFW. Tanong nyo muna sa kanila. Di ba ipinangako niyan? After 2 years, wala nang aalis na OFW. At bakit kayo magtatayo ng Department of OFW? Para saan? Ano magiging function yan? Para mag-cater sa mga pamahalaan yung OFW? Sino ilalagay nyo? Maglalagay na naman kayo ng kambing para gawing bantay ng repolyo. Ganun ba yun? At saka tanong natin gaano pa ba kalaki ang deployment ng OFW as of today? Nasaan ang bilang natin? Nasaan ang statistic niyan? Ilang OFW pa tayo meron? Ilang bansa merong OFW? Sige nga. Ilan? At ilan ang deployment? Papalaos na yung OFW. At isang araw, huwag kayong mabibigla. Sa dami ng kalaban nito, yan lang bakunang pinag-uusapan ngayon. Mga kaibigan, dito makikita mo ang leaning sa China ng gobyerno ngayon. Tayo ba nagsasabi niyan? Hindi. Sino? Yan si Teddy Boy Finger. Meron na raw request sa Pfizer at saka dun sa isa pa. BioNTech ba yun? Mga kaibigan. Pero, meron daw isang bumangketa. Pinatabla yung unang request. Dahil ang gustong kausap, China. Malaki kikitain nila dyan Di ba? Tsaka dyan sila naglololipap sa China. Mga kaibigan. Isipin ninyo. Kaya, itong pinag-usapan natin, yung sa Department of OFW, mga kaibigan. Asan ang future ng OFW natin sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon? Gayong, kalaban mo lahat yung bansa. Ang China ba kukuha ng OFW? Tayo pa nga inaagawan ng trabaho Meron mga nagtatrabaho dyan sa China, kukunti lang yun Teacher, tsaka musician, di ba? Ilan lang yan. Mga legal yun, mga kaibigan. Paano kukuha yan Ang dami-dami ng tao riyan, wala na makain yan. Pati bigas nga, inaangkat na yan Sipin mo, laki-laki. Na problema sa bigas. Dahil sunod-sunod, mga baha. Binabaha sila kahit walang ulan. Mga kaibigan. Sige nga, ipaliwanag nyo nga. Anong convincing, niyan? Ika nga anong pwedeng ipang-convince nila na totoo yan? Yan kuwan yan. Propaganda yan. Kunya-kunyarian lang yan. Mga kaibigan. Pera, walang pera. Ang deployment, natin, ngayon ng OFW, gaano ba karami yan? Ilan ba bansa? At darating ang oras, tandaan nyo, sa dami ng kinaaway nitong bansa, hindi malayo. Yung iba, isang araw, magugulat na lang kayo.
isasara na ang pintuan para sa mga OFW. Diba kinukwento natin sa inyo yan? Nangyari yan sa panahon ni Gloria. Kaya ang mga entertainers nawala sa Japan. Pagpunta mo ng Japan ngayon, makikita mo ron, ang tatanda na nasa bar pa mga babae. Wala na silang pagpipilian Yung nagtatrabaho, yung mga residente na ron. Pero, yung mga talagang entertainer, wala na sila. Mga kaibigan, nangyari yan sa panahon ni Gloria. Yun, simple lang yun Hindi nagpadala si Gloria bilang commitment, di ba? May commitment tayo sa United Nations Ano yan? Kasi nga maka-China rin si Gloria, di ba? Saan ba sumabog ang iskandalo sa panahon ni Gloria? Di ba yung sa Inchik din? Anong kumpanya yon? Yung sabit si Abalos, mga kaibigan. CTE, broadband deal. Di ba? Ngayon, nung panahon ni Gloria, hindi siya nakipag-cooperate doon sa commitment ng mga bansa. Tulad nung araw, di ba? May gera sa Korea. North and South Korea, naggera. Sabi ko nga, yung tatay ko veterano ng Korean War Nagpadala tayo doon ng mga sundalo na lumaban sa gera. Bakit? May commitment tayo Di ba? Nung hindi nagpadala ang Pilipinas, di ba? Sino pinerwisyo ni Gloria? Di ba mga entertainers? Bakit? Siyempre, magre-react ang Amerika sa hindi nila pakikipag-cooperate para magpadala ng mga sundalo. Nagpadala siya engineering. Ngayon, na-expose ngayon yung human trafficking sa Japan. Nandun, alam ba ninyo, sa buong mundo, sabihin nyo sa akin, wala na tayong maipapalit na market sa Japan. Kaya mahal natin yan Japan kasi nakatulong yan sa maraming Pilipino. Sa maraming Filipino entertainers. Pati nga entertainers natulungan yan Hindi na nga tunay na entertainer natulungan. Yun ang dahilan. Yung entertainers ang naging issue sa human trafficking. Mga kaibigan. So, ang mga Hapon ano yan mataas ang pagpapahalaga niyan sa kanilang karangalan. Ayaw nila ng napapahiya. Di ba? Dahil napahiya sila, parang lumalabas nga naman, mga manya kayo Di ba? Mga human trafficker. Ayaw nila nun. Kahit naman anong kahihiyan, ayaw nila Di ba? So ano ginawa nila? Para matapos ang issue, tinanggal nila. Mga kaibigan. Di ba? Tinuldukan ng Japan. Sino may kagagawan? Di si Gloria Macapagal-Arroyo. Mga kaibigan. Ito rin. Sino may kagagawan kapag napapahamak ang mga OFW at mapapahamak? Ito rin Tignan mo, yung Ambassador Mauro, may balita pa ba kayo? Sarili mong gobyerno ang nagmamaltrato sa sarili mong mga mamamayan. Sino gagalang sa atin? Kaya wala yan yung Department of OFW na yan. Itaga nyo sa bato. Wala yan. Kahit maitayo pa nila yan Asan ang market mo? Di nasayang lang yan. Hindi ba? Kumuha ka ng mga empleyado sa gobyerno na pasasahurin ng gobyerno habang buhay.
Mga kaibigan, kukuha ng mga benepisyo. At tas wala naman pala silang pagkakaabalahan. Wala nang saysay, wala nang kabuluhan. Sapagkat hindi tayo nakakatiyak kung hanggang kailan, lalo sa atraso nitong kasalukuyang administrasyon sa maraming bansa, hindi malayo itong sinasabi ko sa inyo. Kasi hindi naman nila pwedeng pagsabay-sabayin ang sanksyon eh. Lalo na sa pakikipag lips to lips ng Duterte administration sa mga incheck sa China. Abay, nakahanay ang sanksyon sa atin. At isa yang mga OFW na hari nawa hindi magkatotoo ang sinasabi ko. Mga kaibigan, pagka tayo ay pinarusahan dahil sa administrasyong ito, yung OFW pwedeng maglaho yan. Di ba? Ilang mga bansa ang kumukuha ng OFW ang kaanib ng United Nations, nakaalyado ng Amerika. Sige nga. Di ba? Maaaring yung mga dati na nandun, maaaring hindi na sila maapektuhan. Yung mga umaasa lang sa biyahe ng biyahe, biyahe lang ng biyahe. Mga kaibigan, puro finish contract. Di ba? Paano yan? At saka yung mga bago. Kaya, yan? Wala yan eh. Tahol sa buwan yan eh. Mga kaibigan eh. Ang daming dapat na i-consider dyan. Para saan yung mga ahensya ng gobyerno katakot-takot? Sipin mo, sabi ko nga sa inyo, nung nagsisimula kaming magbiyahe bilang entertainer wala naman POEA nun eh. Department of Labor lang eh. Yung tourism, seremonya lang eh. Dadaan ka rin, audition ka lang. Ano lang sila eh. Ceremonial lang eh. Yung kanila eh. Department of Labor lang eh. Wala pang mga lisensya nun. Agency, wala pa nun. Mga kaibigan. Sipin ninyo. Tapos pinagkapira. Alam ba ninyo ang issue dyan sa POEA? Yung POEA, tinayo yan. At kapag ka tinayo, halimbawa, naitayo yung Department of OFW, kala nyo ba maganda yun? Hindi maganda yun. Unang-unang may mapapahirapan dyan, OFW. Kung sakasakali. Bakit? Gagawa na naman yan ng bagong paniningil. Ng bagong tatagain nila yung mga OFW. Bagong pagkakapirahan. Iimbento na naman sila ng mga bagong kabayaran. Ng bagong paniningil. Parang yung isang municipality o isang bayan, gagawin mong syudad. Hindi naman nakakaganda yun actually. Bakit? Ang isang lugar, pag ginawa mo syudad, ano unang mangyayari? Tataas ang buwis. Di ba? Tumataas lagi ang buwis. Ganon din yan. Sipin mo, bagong departamento, ang dami mong palalamunin dyan. Ang dami mong pasusweldohin dyan. Mga kaibigan, kailangan ba yan? Hindi naman kailangan yan eh. Sa dami ng agency, Department of Labor, POEA, may commission on OFW pa. Mga kaibigan, ano yan? Para saan yan? Di ba? Kung ako si Bello, magre-resign na ako eh. Di ka ba nahihiya? Department of OFW, ibig sabihin, inutil ka, di ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo.
Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! May sagot na itong si Liat Chun. Doon sa sinabi ni Roque na minura daw ito, na ilang beses nang minumura sa kanyang talk to the people. Recorded talk to the people. Kaya lamang ine-edit daw at sisiguraduhin daw niya na sa susunod na minura ito, hindi niya na pa-edit. Di wag mong pa-edit, di ba? Mas mabuting malaman ng tao kung anong klaseng tao kayo, di ba? Nagmumura kayo sa lahat ng tao, bakit? Saan galing yung mura na yan? Ano basihan niyang mura? Kaaway mo ba yan? Personalan ba yan, mga kaibigan? Ang sabi ho dito, if it is true, kung totoo daw, na si Presidente Digongyo ay minura siya ng ilang beses sa magkakaibang pagkakataon. Sabi nitong former advisor ng National Task Force Against COVID-19 na si Dr. Anthony Lechon, tinatanggap niya ito. Pero, dapat pa rin nilang ipaliwanag. Kailangan pa rin ng paliwanag as to why the country prefers the vaccine from China with questions still hanging on its efficacy. Yun nga naman Simple-simple lang, ba't kailangan ninyo magalit? Di ba? Meron ba masama ron? Wala na bang pwedeng magtanong? Para saan pa yung gobyerno kung di pwedeng magtanong? Di ba? Bilhin nyo yung gobyerno. Di ba? Bilhin nyo yung Pilipinas. Ang gawin natin, tanggalin na natin ang accountability ng lahat para wala ng accountability, para wala na rin magtatanong sa inyo, para lahat ng itatanong kung ano yung gusto niyong itanong. Di ba? Gawin ninyo sa Pilipinas, ang term magsisilbi, bibilin. Bibilin mo yung term mo. Bibilin ko itong Pilipinas para sa loob ng 6 na taon. Para wala na ring huli nakaw. Di ba? Wala na sisita sa inyo kasi ano ito, bayad Kumbaga, black timer ka Di ba? Binlock mo yung 6 na taon Bayaran mo. Pasweldohin mo lahat ng tao. Di ba? Sa inyo lahat manggagaling ikabubuhay ng tao. Pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, lahat. Pagpapaaral sa anak, pagpapa-ospital, gawin nyo libre kasi bibili nyo Di ba? Gagawin nyo private. Yun, pwede yung sinasabi ni Roque, tsaka yung si Pangulong Digongyo. Pwede mo ring murahin. Di ba? Kasi binili ko kayo Di ba? Ako nagpapakain sa inyo. Pero hindi ganun ang gobyerno ngayon. Di ba? Public office yan A public office is a public trust, hindi trash. Ngayon, bakit kayo nagmamadali? At pinipili ninyo, gusto nyo piliin talaga yung China. Yun ang sagutin nyo. If ever, kasi po, ang China, wala namang inilabas yan na clinical test, di ba? Walang sinasabi kung ano naging side effect, nagkaroon sila ng mga testing. Wala basta lang pumapasok ka. Di ba? Sa kasunduan. At ang sabi pa ngayon ni Teddy Boy Finger, meron daw talagang request na order ang Pilipinas sa Pfizer at saka doon sa isang kumpanya, BioNTech, mga kaibigan. Pero biglang-bigla, suddenly, ibinasura yung request na yun ng bakuna dito sa Pilipinas.
Ngayon ito sabi, if ever those statements by Secretary Harry Roque is true, kung totoo yan, duda pa nga ito kasi meron daw tumawag dito kay Liatchon na cabinet member na ang sabi daw sa kanya, wag mo na lang babanggitin ang pangalan ko, pero yung sinasabi niya si Roque, hindi totoo na minura ka. O, kita ninyo? O, mga kaibigan, if ever those statements were by Secretary Roque is true, then we just have to accept it. Tanggapin na lang natin. Because I think the questions basically would really beg some explanations in terms of the efficacy as well as the safety data, considering that the Chinese vaccine has not received any emergency use authorization, not even FDA or Food and Drug Administration approval to warrant the ordering of that particular volume of stock that will start in March. At meron pa tayong balitang kumakalat, di ba, na kaya ngayon may disclaimer itong FDA. Dahil kumalat ang balita na may nanghihingi ng pera, nangongotong sa mga distributor niyang ng bakuna. Ito raw in-check kasi nanunuhol, nag-aalok ng suhol para aprubahan na lang. Ibig sabihin, wala na yung proseso. Yung testing, wala nang testing. Testingin nyo mukha nyo, pera na lang. Mga kaibigan, pa-testing pa kayo eh. May mukha naman kayong pera. Di ba? Alam nang in-check kurap Di ba? Yan ang trabaho nila, mangurap Di ba yan yung sinasabi din ni Secretary Pompeo? Mag-ingat kayo, kayong mga gobernor. Nakalista kayo. Lahat ng mga nasusuhulan, yung mga nabibigyan, tumatanggap ng regalo, kung ano-ano. Suhol yun mga kaibigan mag-ingat kayo dahil in due time, pag hindi na kayo nakikipag-cooperate sa kanila, masama na ang magiging nun. Hindi nyo alam, kinukunan kayo ng mga impormasyon. Di ba, pinarinig natin dito yung talumpati na yun ni Secretary Mike Pompeo, ng Amerika, State Secretary of State. Ngayon, may balita nga kaya itong FDA, ang sabi nila, hindi pwede rito yung lagay-lagay. Tell it to the Marines. FDA pa, mga kaibigan. And daming local products dito. Magagaling pa. Lalo na makakatulong. Hindi mapa-aprobahan dyan pag walang gaila. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo.
bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan